Kumusta po ang OVP without you now, ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Yes ma'am, opo. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, ma'am, is umuwi ka na rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho diyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects dahil approximately 700 million yung budget namin dyan. At yung projects namin, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin ay before magbukas ang bagong school year sa mga GIDA areas ng mga public schools natin. So, yes, multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na asikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil ah, mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse.